Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. So meron tayong dumating na dalawang printer. Ayan, scanner lang to mga kapitbahay. Scanner, hindi siya pwede mag-split. Yung parang ano siya, yung parang sharp na pwede ka mag-scan through network. Ito rin, kaso maliit lang to na version. Canon to, ayan. Yan po yung model niya. Ayan po, binuksan ko na po yung isa, nilagay ko muna sa taas yan. Yan po yun, dalawa po yan oh. Yan, i-configure muna natin yung isa. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung basic nitong configuration. Alright? So, ganito. Punta tayo sa taas. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Kasi nilagay ko na siya sa network para ready niya. Let's go. Ayan mga kapitbahay. Ganito po yung mukha niya. Ayan, touchscreen po yan. Touchscreen. Ayan, touchscreen po siya. So, dahil nga kinabit ko na siya doon, diretso sa data ko. So, ngayon, ito yung kanyang IP na nakukuha. Ayan. Kikita nyo ba? Yan yung IP niya nakukuha. So, itong IP na to, kapag in-access mo sa browser, ma-access mo to, makikita mo yung parang GUI nito, tapos manghingi siya ng administrator password. Yung administrator password po niya is, nandito lang po yan sa likod. Nakalagay dyan sa likod. Yan. Nakalagay dyan password. So, hindi ko pwedeng ipakita kasi sensitive yon. So, ayan. So, yung password nito nasa likod lang sa admin niya. Password dito sa likod. So, napaka-basic lang nito mag-setup. Once na kinonect mo siya dun sa network mo, automatic, bibigyan na siya ng IP. Pero recommended ko mga kapitbahay, kunyari, naka-diretso kasi LAN cable kayo or naka-wifi, dapat i-static nyo to para hindi magbago-bago yung IP. Kasi once na nag-refresh yung DHCP, magbabago yung IP, so madi-disconnect ka. So recommended na dapat kapag nag-configure ka nito is dapat naka-static IP. Alright? So, yun. Ang madalas lang naman kasi ang gamitin dito, pwede siyang, wait lang, home. Madalas siya, pwede siyang gamitin na ito, COT, yan. Yan, light web. Yan, may ano yan eh, may tag nito, may app ka na i-install dun sa iyong PC sa desktop. Alright, so after mo ma-install yan, automatic yan. Once na mailagay mo dyan, click mo lang to. Automatic dyan yan. So ayan, kanyang mapapansin, yan. Right, so pupunta tayo sa baba. Papakita natin sa PC natin kung paano mag-install ng app nito. Alright, let's go. Ayan mga kapitbahay, kung gusto nyo i-download yung kanyang software, ayan, nandyan lang po siya. Ayan, makikita mo naman sa papel niya eh. Nandyan lang. Ayan, download mo lang yan, tapos i-install mo. Alright, so let's go. Punta tayo dito sa PC natin. Install natin, tsaka i-download. Alright, let's go. Ayan, so pinalitan natin. Eto. Next. Tapos I agree. Ayan, nagda-download po siya. Ayan, dina-download po niya. So, hintayin lang natin. Ayan, matapos to lahat. Ini-install na to lahat. Ayan, itong mga to. Hintayin natin yan. Downloading po siya. Titingnan natin. Alright, so babalik ako after matapos na lahat to. Ayan, so ganun lang. Tingnan natin to. Wala makita sa YouTube eh. So ngayon, i-install natin ngayon. Yan, ganyan po siya. Scanner po siya. Image scanner. Laser scanner ito, mabilis yan. Scan ka lang yan. Tapos, yung scan paper mo, mapupunta doon sa network. Makikita mo naka-PDF na ata. Parang ganun. Parang sharp din. Yan, so titingnan natin. Let's go. Yan. Na-download niya isa-isa. Ini-install niya. Yan. Right. Ayan mga kapitbahay, complete na yung install natin. Ayan. So, nakalagay kasi dito sa manual, bago daw i-power on yon, dapat naka-install mo na lahat yung kanyang software. So, let's go. Exit na natin. Ayan, na-install na natin. Ayan mga kapitbahay, after mo ma-install, kapag pumunta ka rito sa start sa PC mo, ayan, makikita mo tong folder na to. Ayan, Canon Utilities. Pag tinignan mo yan, makikita mo dyan, ayan, Capture One Touch. Yan yun. Yan yung pangalan ng printer na yan. Capture One Touch. Kapag nakita mo yan, makikita mo to. Yan. Capture One Touch B4 Pro. Pag inopen mo yan, yan, nandyan na siya. Yun, ito pala, kung inyong mapapansin, kapag in-access mo to, yan, nandyan na po lahat yan. Yan. So, madalas, kapag gusto mo sa network, ito yung ginagamit. Pero pwede ka rin naman mag-scan diretso. Meron po yan eh, marami po yan. Pwede kang FTP, pwede kang, hindi ko nakuha yung password. Pero madalas ito lang yung ginagamit, yung one touch. Yan, para diretso dun sa PC mo.
Right? So, pag pumunta ka dyan, output, makikita mo naman dyan kung ano yung lalabas. Ayan. PDF, quality to high or ganon, high quality. Nasa sa inyo na po yun kung ano pipiliin nyo. Alright? So, yan yung access. So, ang password po nito, kapag pumunta ka rito sa administrator settings, yung password po niya, nasa likod lang po ng printer mismo yan. Kung ano ilalagay mo dyan, nandun lang siya sa likod, makikita mo. Okay, so after mo ma-install, ayan, kumari, na-install na natin, ito na yon. Kapag na-install mo, ayan, select document lang, pwedeng text, pwedeng full photo, pwedeng document, ayan. Tapos yung output po niya, select ka lang dyan, ayan, kung ano gusto mong output. Pwedeng send to FTP, send to Dropbox, save to Microsoft print, or save in OneDrive. Marami po siyang option, pero dahil sa atin tayo desktop, dito natin isi-save sa desktop. So pwede natin i-click to, or pwede mo i-select to. Yan, pwede yan, kunwari ganyan, pwede sa picture siya masi-save. Yan, tapos ayan, sa picture folder, picture, tapos okay mo lang yan, pwede mo i-change icon. Yan, pwede rin namang hindi. Yan, alright. So kapag mag-i-scan ka na, automatic pupunta ka rito mga kapitbahay, dito sa ilalim. Kapag kinlik mo yan, dito mo, makikita mo siya dyan. Ayan. So, ito siya. Capture One Touch. Para makita mo yung printer, yung IP na yun, click mo lang yan, right click, tapos select scanner. Ayan, makikita mo dyan. Ito yung available printer. Kung nyo po pansin, yung IP niya is 102. Yan yung IP ng printer natin na kinabit sa taas. So, sobrang basic lang. Select mo lang yan, tapos okay mo, automatic, nandyan na po yan. Yan. Nabasa na po yan ng Capture One Touch B5 Pro. So, pwede mo ma-select, kunwari, isi-save mo sa picture, tapos click mo scan. Yan, automatic yun. Scan. So, wala daw papel kasi, kaya sinasabi niya, kaya hindi niya makita kung ano yung scan niya. Tapos, after mo ma-scan, finish mo lang. So, automatic, pupunta na yun doon sa yung pictures. Pupunta na yan dito. Yan, pag nag-scan ka. So, sobrang basic lang yung pag-setup nito. Napakadali lang, kaya kayang-kaya nyo po yan. Basta automatic, kapag in-install nyo yung driver, cancel, yan. Kapag in-install nyo yung driver na Capture One Touch, yung nakikita mo dun sa, dito sa manual, yan sa website na yan, na i-download mo, ito yung lalabas, ayan. Tapos, kapag yung printer mo na yun is nakakonect na sa network, automatic, makikita mo yung IP. Ayan, makikita mo yung IP, tapos, automatic, tag nito, automatic, pwede na siya mag-connect dito. Select mo lang siya dyan. Ayan. Right click mo lang. Select scanner. Tapos makikita mo na siya dyan. Ayan. So, pwede ka na mag-scan. Diretso na dito sa desktop mo. So, eto, pwede mo to i-install sa every PC para pag nag-scan sila, gamit yung isang printer, yung isang scanner na yon, automatic, dyan masisave sa desktop nila para pwede sila mag-scan. Kahit sino-sino, di ba? Kasi pupunta naman automatic. Basta automatic, bago ka mag-scan, select mo muna dito. Ayan. Alright, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-static ng IP niya. Wait lang So, a-access natin. Hindi, basic lang naman yun eh. Pero dahil sa akin, i-static natin siya kasi, wait lang punta tayo dito. Ayan, dito sa ating DHCP server. Ayan, leases. So, type natin yung 0.102. Yan. So, ito yung MAC address ng ating printer. So, ang gagawin ko dyan is i-static mapping ko siya dito sa aking DHCP server. Yan. I-static mapping ko siya. Kukuha ko ng available IP para kahit hindi mo na i-static mismo dun sa printer, automatic, once na nag-restart or nag-restart yung DHCP, kasi nga naka-static, automatic, yun pa rin yung ibibigay yung IP niya kung ano yung nakukuha niya, kung ano yung binigay mo. Alright, so ganun lang kadali. Pero pwede ka rin naman doon sa printer mismo, yan, sa printer mismo, pwede ka rin naman dito, punta ka lang dito sa admin. Basic na lang to kung paano mag-static, nandun lang din naman yun eh. So usually ang gumagamit lang naman kasi nito is yung mga office, so matik yun kapag office may IT. Yan. Enter mo lang dyan yung password mo, SX VS. Yan. Punta ka lang dyan. Yan. Punta ka lang sa network settings. Tapos palitan mo lang. Yan.
Dahil naka DHCP lang yan, obtain, i-manual mo, tapos lagay mo dyan. So, ganun lang ka-basic. Pwede mo siya static doon mismo sa printer, pwede mo siya static through IP niya. Dito, access mo lang yung GUI niya. Alright, so hanggang dito na lang mga kapitbahay. Sana may natutunan kayo or sana nalaman nyo kung paano mag-basic setup ng ganito. Alright, so marami pa tong features. So basic lang ituturo natin. Usually yan lang naman ang ginagawa, no? So ito lang ang ginagamit para makapag-scan through this. Tapos dun sa pictures mo si-save or sa desktop or kung saan mo gusto i-save. Or pwede send agad sa email, diretso. Yan, select ka lang kung ano yung gusto mong document or ano yung output na gusto mo lumabas. Alright, so basic. Alright, thank you so much. God bless and peace. Sana may natutunan naman kayo for today's vlog. Bye-bye.